Palagian nating nakakaugnayan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kapag masungit ang panahon o may kalamidad. Kaya narito makakausap natin live via phone patch si NDRRMZ Executive Director Undersecretary Binto Ramos para hingan natin ang pinakahuling impormasyon. Magandang tanghali po, Yusek Ramos. Si Kirby po ito. Kirby, good afternoon. Magandang tanghali hapon sa ating mga kababayan. Okay. Yusek, ano po ang partikular na lugar o rehiyon ang may bantang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga oras na ito? Tama po bang sabihin natin na kapag ganitong last quarter ng taon ay higit na makakaasa ang mga taga-Visayas at Mindanao ng malalakas na pag-ulan kumpara po dito sa Luzon kung pagbabatayan po natin ang history ng weather system? Tama po kayo. Dahil sa panahon na ito, yung October, ay sa data nito ng pag-asa, yung pattern po kasi ito, kaya mag-landfall, lalo na sa Kabisayan. Kaya kung ma-obserba natin, ito ay nag-landfall dyan sa may Siargao, Dinagat Islands. Binunggo niya itong southern Leyte at saka yung southern Samar. Dumiretso dito sa Hintotolo Channel. Ibig sabihin nito yung sa dagat in between Masbate at saka yung Panay Island. And then, kanina umaga nandiyan sa Tablas sa may Romblon, and then sa ngayon ay nandito na sa west of San Jose Occidental, Mindoro. So tama itong historical data ng pag-asa. Sa ngayon ay nagbabaha na dyan sa areas ng lalo na dito sa may Odjongan ng Romblon, and then some parts of Sablayan hanggang dyan sa Mamburao ng Occidental Mindoro. Dito naman sa the other side ng Mindoro, yung Oriental, ay inaasahan natin ito na pagbaba ng tubig ulan galing dyan sa Falcon. Ay magbabaha dyan sa Baco, Calapan, Nauhan at saka abot hanggang doon sa Pola ng Oriental Mindoro. Alright. Asek, nabanggit nyo po yung mga lugar na maapektuhan po ng bagyo. May nakalap na po ba tayong feedback mula po sa mga lugar na ito? So far, wala naman na awa ng Diyos, wala naman tayong casualties. Maliban lang sa meron tayong reported na ngayon na missing. Isa dyan sa Odjongan ng Romblon. Bata ito, 7-year-old, nag-swimming. So na missing siya ngayon. Isa doon sa Southern Leyte, dalawa sa General Santos City at saka isa sa Cotabato City. Alright. Yusek, as always po, nakahanda ang ating pamahalaan para po tugunan ng anumang magiging pangangailangan ng ating po mga kababayan, lalong-lalo na po sa ganitong mga panahon. Pero ngayon po, meron na po bang nailatag kayong measures para po maagapan po natin yung anumang pong maaaring mangyari o kailanganin po ng ating mga kababayan? Yes, kasi meron na tayong overall na stranded passengers, 13,143 sa oras na ito. At ito ay dyan sa mga pantalan ng Kabisayan at saka northern and eastern Mindanao. So klinos ng Philippine Coast Guard yung mga pantalan dyan, yung malalaki, kagaya nitong Matnog sa Sorsogon, Allen doon sa northern Samar, San Ricardo dyan sa southern Leyte, yung papunta doon sa Surigao, Mindanao at saka yung Visayas. And some parts of southern Luzon. Itong Tabaco, Albay, yan ay yung pantalan papunta doon sa Catanduanes Explosion. Batangas City, ito ay malaki din dahil ito ay papunta dyan sa Marinduque, Romblon, dyan sa Mindoro, hanggang dyan sa papunta yung sa Boracay. Kaya close ang mga ito. Ito ay joint forces yung local na pamahalaan. Naka-prepositions po sila ng pagkain kasama yung DSWD. Alright, Yusek, nabanggit nyo, napakalaking number nung na-stranded na mga pasahero dyan po sa mga lugar na yan. Bukod pa po dun sa ibinibigay nyo pong pagkain at subaybay po ng DSWD, ano pa po yung mga measures na ibinibigay po natin dun sa mga pasahero? Kailangan po ba silang pauwiin muna or ano pa po yung mga measures na ibinibigay po natin sa kanila? Yung iba kasi dyan ay malayo yung pinanggalingan, kagaya ng ito ay pauwi dahil sa undas at bukas ay holiday, take advantage na sila. So yung galing sa Manila, kung papunta doon sa Visayas at stranded ngayon doon sa Matnog, babalik dito sa Manila is expensive. Yung iba sa kanila nga dyan, pamasahe lang ang dala-dala, kaya doon lang muna. Sabi naman itong pag-asa, baka bukas medyo okay na yung panahon. This
diskarte ito ng Coast Guard dahil pipiliin nila yung depende sa tonnage ng barko, papayagan na nila. Man on the ground sila, kaya discretion po ng Coast Guard mag-open ng pantalan. Alright, Yusek, panghuling katanungan na lang po, yung mensahe po ninyo sa ating mga kababayan sa mga ganitong oras po na masama ang panahon. Opo, at sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon, dahil lang dito pa sa Philippine Area of Responsibility, ito si OFEL, makita natin na masama ang panahon, paulan-ulan, pabugso-bugso. Kung pwede lang na huwag mo na magbiyahe ngayon para hindi magtagsaan ng mga pasahero na stranded dyan lalo na sa mga pantalan. At doon sa mga airport na kinansela yung ibang flight, kung hindi naman masyadong importante yung lakad, i-postpone na lang muna natin at hintayin natin na gaganda ang panahon. Alright, maraming salamat po, Yusek, sa binigay niyo pong oras sa amin. Si Yusek, Undersecretary Benito Ramos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Good afternoon.